Magandang araw mga katotoo. Ako si #WalkWithLan, ang inyong gabay sa mga usaping mainit, makulay at puno ng katotohanan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang balitang bumubulabog sa puso ng bawat Pilipino. Ang mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa kanyang selda sa The Hague. Sabi niya, kalimutan niyo ako kung hindi niyo susuportahan ang PDP laban. Anong ibig sabihin nito? Isang desperadong hakbang ba ito o isang matalinong estratehiya? Kaya mga kababayan, ihanda ang inyong kape dahil ilang minuto tayong talakayan ang hinihintay natin. Huwag kalimutang i-hit ang subscribe button at i-ring ang notification bell para lagi kayong updated sa mga ganitong usapan. Una, balikan natin ang konteksto. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na kilala sa kanyang Iron Fist leadership, ay kasalukuyang nakakulong sa The Hague Penitentiary Institution dahil sa mga kasong inihain ng International Criminal Court or ICC. Ang kanyang pagkakulong ay nagdulot ng malaking galit sa kanyang mga taga-suporta, habang ang Malacanang naman ay iginit na tungkulin lamang nila ang sumunod sa Interpol. Pero mas nakakagulat ay ang pahayag ni Hanilit Amadsen, ang kanyang long-time partner. Sabi niya, may mensahe daw si Duterte. Kalimutan niyo ako kung hindi niyo susuportahan ang PDP laban. Mga katotoo, parang linya ito mula sa isang teleserye. Pero seryoso, bakit ganito ang tono ng dating Pangulo? Isang emosyonal na outburst ba? O isang maingat na kalkuladong hakbang? Kung titignan natin ang kasaysayan, si Duterte hindi basta-basta politikong madaling sumuko. Mula sa kanyang pamumuno sa Davao hanggang sa Malacanang, siyang tipong lalaking handang maglaro ng matigas kung kailangan. Ang PDP laban ng kanyang partido ay naging pundasyon sa kanyang impluensya. Pero ngayon, nasa krisis ang partido. Maraming dating kaalyado ang tumalon na sa ibang grupo at ang liderato ni Duterte ay nasa ilalim ng matinding pagsubok. Kaya naman, ang kanyang pahayag na magkalimutan na lang ay parang isang hamon sa mga Pilipino. Suportahan ng PDP laban o mawawala ang kanyang legacy. Pero mga katotoo, tanungin natin, may kakayahan pa ba ang PDP laban na buhayin ng dating gloria nito? O ito na ba ang simula ng paglubog ng araw ni Duterte sa politika? Ngayon, pagtuunan natin ng pansin ng sitwasyon sa ICC, ang legal team ni Duterte na pinamumunuan ni Nicolas Kaufman at Doc Jacobs ay handa ng harapin ang confirmation of charges sa September 23. Birthday ko po yun. Ang mga kasong ito ay may kinalaman sa kanyang war on drugs na naging sentro ng kanyang administrasyon. Pero mga katotoo, hindi ito simpleng kaso. Ang ICC ay isang pandaigdigang korte at ang bawat galaw ay sinusuri ng buong mundo. Kaya naman ang pahayag ni Duterte ay maaaring isang paraan upang panatilihin ang kanyang relevance sa Pilipinas habang nakakulong siya sa ibang bansa. Pero tanungin natin, kung sakaling mapatunayang guilty si Duterte, ano ang mangyayari sa kanyang legacy at paano ito makakaapekto sa PDP laban? Mga katotoo, ang pahayag ni Duterte hindi lamang simpleng salita, ito ay isang tawag sa aksyon. Pero paano nga ba ito tinanggap ng mga Pilipino? Sa social media, halo-halo ang reaksyon. May mga nagsasabing ito raw isang manipulative tactic, habang iba naman ay naniniwalang ito ang kanyang paraan sa pagpapakita ng sakripisyo para sa bayan. Si Hanelita Avancenia at Kitty Duterte na bumisita sa kanya noong kanyang karawan ay nagbigay rin ng emosyonal na konteksto sa kanyang mensahe. Pero mga katotoo, hindi natin maiwasang magtanong kung talagang kalilimutan si Duterte ng mga Pilipino, sino magpapatuloy ng kanyang laban at anong saysay ng kanyang mensahe kung PDP laman mismo ay nanghihina na. Ngayon, pag-usapan natin ng mas malalim na implikasyon. Ang PDP laban ay hindi lamang partido. Ito ay simbolo ng Dutertismo, ng isang politikang nakaugat sa populismo at malakas na liderato. Kung mawawala ang suporta sa PDP laban, mawawala rin ang plataforma ng mga ideya na hinintay natin mula kay Duterte.
Pero mga katotoo, hindi ba't ang tunay na tanong ay kung kailangan pa ba natin ng Dutertismo sa panahon ngayon? Sa isang bansang nahati na ng politika, paano natin isa sa ilalim ang mensahe ni Duterte sa aksyon? At higit sa lahat, paano natin masisigurong ang susunod na leader ay hindi lamang magpapakita ng lakas, kundi magbibigay rin ng tunay na solusyon. Mga katotoo, ang mensahe ng Duterte ay hindi lamang isang pahayag. Ito ay isang hamon, isang pagsubok sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Kalilimutan ba natin siya o paglalaban natin ang kanyang laban sa pamamagitan ng PDP laban? Ang sagot ay nasa atin. Kaya naman mga kababayan, mag-isip, mag-analisa at maging bahagi ng diskusyong ito. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang channel natin. #WalkWithLand. Para sa mas maraming ganitong talakayan, i-ring ang notification bell at magkita-kita tayo sa susunod na video. Ako si #WalkWithLand at ito ang inyong dosis ng katotohanan. Mag-ingat kayo at magpakabuti.